Sa Queen's Park Biyernes, isang pagpupulong ang pinangunahan ng Ontario New Democrats kung saan inimbitahan ang mga miyembro ng Filipino community. Layunin daw ng partido na mapakinggan ang hinaing ng komunidad sa probinsya. May report si Kisha Balatba. Biyernes nakipagpulong ang ilang Filipino community members sa Ontario New Democratic Party sa Queen's Park para talakayin ng mga posibleng paraan sa pagsuporta sa mga Pilipino sa probinsya. We were joined by so many leaders in the Filipino community here in the GTA and across Ontario, people who are leaders in innovation, entrepreneurs, people in the healthcare sector, leaders on the creative industry. So it was very exciting and a really passionate conversation. Ayon kay Ontario NDP leader Marit Stiles, pag-uusapan daw ng partido ang paggawa ng mga batas na tutugon sa mga isyung ibinahagi ng komunidad. Kabilang sa mga malaking issue na inilapit ng Filipino community, ang pagkilala sa credential ng mga internationally educated nurses at kakulangan ng trabaho para sa mga nurse na naririto na sa bansa. Gayun din ang iba pang issue sa healthcare. It is a well-known fact that the healthcare system is struggling, na kailangan natin ng maraming staff nurses, registered nurses and registered practical nurses, pero bakit parang in spite of yung kakulangan ng mga nurses sa mga ospital, bakit ang daming nurses na walang trabaho? With midwifery, pay equity is still an issue. Bill 124 is still an issue for midwives, as well as sustainability in the profession. Napag-usapan din daw ang mga issue sa edukasyon at pagsuporta sa mga negosyo. Naging pagkakataon din ang pulong para ibahagi ng grupong Filipino-Canadian Civic Action Network ang issue sa community safety na pinag-aralan nila sa Community Safety Report na inilabas noong Pebrero. It was refreshing to see that unified voice. It reflected also in the statistics and the findings we had in our FCAN report on what governments and policymakers should do to encourage Filipino community engagement. Everyone else was on the same page. And so we felt that we had our voice collectively here today to express what we needed. Also reflected what you could find in that report. Ayon sa NDP, simula lamang ang talakayang ito. Para sa komunidad, ikinatuwa nila na napakinggan ng ilan sa kanilang mga hinaing. Bagamat, nais pa rin daw nilang makakita ng Pilipinong kinatawan sa loob ng provincial government. I think it gives us an opportunity to have that representation. We talked a lot about this at this table about how underrepresented our community is, whether that's in elected office or even just at tables like this. So I think having the opportunity to contribute that Filipino voice to the conversation, I hope will go a long way. Sa ilalim ng Your Health, a plan for connected and convenient care na inilabas ng Ford government noong 2023, tinugunan ng pagbawas sa financial barriers na posible raw balakid sa pagtrabaho ng mga IEN sa probinsya. Meron din silang Supervised Practice Experience Partnership Program para mabigyan ng ilang IEN ng oportunidad na magtrabaho sa supervised practice upang makamit ang evidence of practice at language proficiency requirement na kailangan para maging nurse. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.